Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Wednesday, March 12, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahang makakarating na sa the Netherlands para harapin ang kaso sa ICC. Nakikita na natin na ibig sabihin, ginagawa nila talaga. VP Sara iginiit, political persecution o pamumulitika ang ginawang pag-aresto sa kanyang ama. Dalawang anak ni dating Pangulong Duterte naghain ng petisyon para ibalik ang kanilang ama sa Pilipinas. Hinarap ko po yung mga gawa-gawang kaso sa akin. Nahirapan, nagdusa ng almost 7 years. Kayo naman po. Dating Senator Leila de Lima, may mensahe kay dating Pangulong Duterte. Kahit arestado, Duterte, mayoral candidate pa rin sa Davao City. Sa showbiz, Ivana Alawi at Fiang Smith nagsama sa isang vlog. At bagong version ng OST ng PBB, narinig niyo na ba? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inaasahang makakarating na sa the Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para harapin ang kanyang kaso sa International Criminal Court kaugnay sa madugong war on drugs. Nagpalitan naman ng pahayag sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa isyu ng umano'y political persecution sa likod ng pag-aresto sa dating Pangulo. May balitang A to Z si Ace Cruz. 3:58 ng hapon ng Miyerkules, tumulak ng private plane sakay si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula Dubai papuntang The Hague sa the Netherlands para sa tinatayang higit 7 hours na biyahe batay sa flightradar.com. Nag-layover muna sa Dubai ang eroplano Miyerkules ng umaga para sa refueling. Kasama ni Duterte sa biyahe ang kanyang dating executive secretary na si Attorney Salvador Medaldea. Habang nasa layover, sinilalim sa check-up ang dating Pangulo ng mga kawani ng PNP Health Service na kasama sa biyahe. Ibinahagi naman ni Senador Bongo ang larawan ng tinulugan ni Duterte habang nasa biyahe, pati ang kinain niyang almusal at pananghalian. Miyerkules ng umaga, agad na bumiyahe pa the Netherlands si Vice President Sara Duterte sakay ng Emirates flight para sundan ang ama. Ayon sa bise, pamumulitika ito ng Marcos Jr. administration laban sa kanyang ama at pamilya lalo't nalalapit ng midterm elections. Nakikita naman natin kung ano yung ginagawa nila, na panggigipit nila. Para tayong doormat. The Philippines is like a doormat for other countries, not just the ICC, no. Kung sino man yung nagsumasamantala sa ating bayan. Tinawag niyang illegal ang ginawang pagdetain sa kanyang ama sa Villamor Air Base hanggang isakay sa private plane. Huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. So actually, some sort of, I don't know, what do you call it? State kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. Pangamba ng bise, iniisa-isa na umano ang kanyang pamilya at baka siya na ang susunod na tatargetin ng ICC. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Itinanggi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga paratang ng Vice-Presidente. Consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. Gate pa ng Pangulo, hindi ito personal na away sa politika. So, I don't see how that can be political persecution on my part because it was initiated before I even came into the picture. So, 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. This is the evolution of his case, and this is where we end up. Ayon sa Malacanang,
Pagdating sa the Netherlands, dadalhin muna sa local court ang dating Pangulo para matukoy kung wasto ang proseso sa kanyang pag-aresto bago siya dalhin sa ICC. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Taliwas sa sinasabi ng kritiko ng administrasyon, mariing itinatanggi ng Malacanang na hindi umano nabigyan ng tamang medikal na atensyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang pagkakaaresto at paglipad papuntang Hague Lunes ng gabi. Ayon kay Palace Undersecretary Attorney Claire Castro, maayos ang pagtrato kay Duterte bilang dating Pangulo at bilang mamamayang Pilipino. Giit pa ng palasyo, walang basehan ang mga alegasyon na pinabayaan umano si Duterte sa loob ng detensyon. Hindi po yan totoo. Dahil nung panahon po na siya po ay nasa kustodiya na po, talaga pong ang pagtrato po sa kanya ay hindi po lamang basta-basta. Kompleto po ang kasamahan po doon. May mga doktor po, may mga nurse. Bukod sa inihaing petisyong temporary restraining order sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, humihirit pa ulit ng 2 pang petisyon ngayong Miyerkules sa Korte Suprema ang mga anak ng dating Pangulo, kaugnay naman sa umano'y iligal na pagkakaaresto sa kanilang ama. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. March 12, Miyerkules, pasado alas 10 ng umaga, sumadya sa Korte Suprema ang mga legal counsel ng nagdaang Duterte administration na sina Attorney Salvador Panelo Sr. at Jr. Bit-bit ng mag-amang abogado ang petisyong writ of habeas corpus na siyang ipinitisyon ng bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Kitty. Base sa isinumiting petisyon, nais ni Kitty na obligahin ang gobyernong ibalik ang kanyang ama dito sa Pilipinas mula sa kustodiya ng International Criminal Court. Binigyang diin din ng kampo na nagkamali raw ang gobyerno dahil illegal umano ang pag-aaresto ng foreign authorities sa dating Pangulo sa kabila ng umano'y gumagana namang sariling justice system ng Pilipinas. Sila ang lumabag ng batas. Kinuha nila pwersahan ang presidente. Isinakay nila sa eroplano laban sa kanyang kalooban. Dinala nila sa isang bansa. Mantakin mo, pag may treaty, kailangan mo pa mag-apply sa court. Pero ito, wala tayong pananagutan sa ICC dahil nag-withdraw na tayo. Dito, walang court-court. Wala nang daan-daan sa court. Rekta na. Dinampot lang siya agad tapos pinatapon doon. Kasunod dito, naghain din ng sariling petisyon ang isa pang anak ni Digong na si Davao City Mayor Baste Duterte. Base sa sariling petisyon, 2019 pa raw nang kumalas ang Pilipinas sa ICC, kaya't hindi raw obligado ang pamahalaan na sumunod sa direktiba ng International Tribunal. Pero para kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, may legal na basehan ng International Tribunal sa pagdakip sa dating Pangulo. Sa isang text message sa Balitang A to Z, binigyang diin ni Conti na sapat ng basehan ang inisyong warrant of arrest ng otoridad laban sa dating Pangulo para siya'y dakpin. Papalya lamang anya ang pag-aaresto kung walang maipapakitang warrant ang mga arresting authorities sa oras ng pagkakadakip. Sa gitna nito, kumpiyansa ang kampo ni Duterte na kakatigan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon para tuluyan ng mapauwi sa bansa ang dating Pangulo. Kailan nila natanggap yung Interpol Red Notice? Nung umaga. Tapos, sa gabi wala na si Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, hindi pinag-aralan, hindi verify, hindi sinukat laban sa batas natin kung dapat nga bang panagutin si Pangulong Duterte sa ICC. Batay sa aming pag-aaral, wala pong basehan ang warrant of arrest ng ICC. Nahaharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC bilang itunuturong umano'y pasimuno ng madugong drug war na kumitil sa buhay ng libu-libong Pilipino. Sa ngayon, humiling na kay House Speaker Martin Romualdez si Davao City 2nd District Representative Pulong Duterte na makalipad at buntutan ang ama sa paglilitis. Nananatili namang normal ang sitwasyon sa EDSA Shrine sa kabila ng naging panawagan ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na magtipon ang mga Duterte supporters sa lugar. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Tiniyak ng Department of Justice na dumaan sa domestic at international legal procedure ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa DOJ, natanggap ng Philippine Center for Transnational Crime ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court sa pamamagitan ng Interpol. Ipinatupad ng Philippine National Police ang pag-aresto sa Ninoy Aquino International Airport sa harapan ng DOJ prosecutors para masigurong sumunod ito sa due process at karapatan ni Duterte. Bilang miyembro ng Interpol, kailangan ng Pilipinas na sumunod sa mga international na kasunduan. Batay naman sa Republic Act No. 9851, may obligasyon ng bansa na isuko sa tamang international court ang mga inaakusahan ng krimeng labag sa international na makataong batas. Git pa ng Justice Department, maayos ang pagtrato sa dating Pangulo at naobserbahan raw ang lahat ng legal na proseso para maprotektahan ang kanyang mga karapatan. Sang-ayon ng ilang mambabatas sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte para harapin ang kaso sa International Criminal Court. Tingin ng ilang kongresistang miyembro ng Quad Committee na nag-imbestiga sa war on drugs, kumpirmasyon ito ng mga nabunyag na kalabisan noong Duterte administration. Si Kim Salinas, may balitang A to Z. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na kidnapping ang pag-detain at pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ibinasura ng ilang mga mambabatas ang aligasyong ito. Legal po lahat ng nangyari kahapon at wala pong nalabag na batas o procedure. So hindi po totoo na kidnapping yung nangyari. Ngayon lang ako nagkaroon ng kidnapping na may blow-by-blow account kung paano online streaming pa, di ba? Kung kidnapping yun, ewan ko na lang. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, simula ito ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Hindi po natin ginigipit si dating Pangulong Duterte. Sinisingil lang ho siya ng taong bayan. Sinisingil po siya sa mga pangyayaring nangyari na bilang Pangulo ay dapat napigilan niya at hindi niya inutusan. Itong mga diumanong pagpatay ng mga EJK victims. Para kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, kumpirmasyon ito ng mga nabunyag sa House investigation ukol sa mga pang-aabuso sa war on drugs ng Duterte administration. This is some sort of vindication for the victims as well. Parang na bigyan lalo ng importansya yung mga nagawa na hearings ng Quadco. Una na ring iminungkahi ng ilang mambabatas na pag-aralan na kung dapat nang bumalik ang Pilipinas sa pagiging kasapi ng International Criminal Court. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Nagsagawa ng prayer rally ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lungsod ng Cagayan de Oro. Yan ay matapos arestuhin ng International Criminal Court si Duterte noong Lunes dahil sa umano'y madugong war on drugs. Panawagan ng mga pro-Duterte ang hustisya at pagpapalaya sa dating Pangulo. Nananawagan naman si Senate President Francis Cheese Escudero sa taong bayan na panatilihin ng respeto sa bawat isa, lalo na't magkakaiba ang pananaw ng mga Pilipino sa politika. Kasunod ito ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte sa bisa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court na inasahan niyang magtitiyak sa karapatan ng dating Pangulo kabilang ang pagkakaroon ng due process sa mga kinakaharap na kaso. Ang kaalyado naman ni Duterte na si Senator Bato de la Rosa sinabing nakahandang damayan ang dating Pangulo at saan niyang papayagan siya na alagaan ito matapos ang ilang araw niyang pananahimik. Naging emosyonal naman si Senator Christopher Bongo nang mabalitaan ang pag-take off ng eroplanong Lula ng dating Pangulo pasado alas 11 ng gabi nitong Martes papunta ng the Netherlands. Malungkot ka sa isang tatay na ginawa niya lahat para sa Pilipinas. Tatlong bagong kaso ang isinampa ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice laban sa pinatalsik na Bamban-Tarlac Mayor na si Alice Go. Ayon kay NBI spokesperson Ferdinand Lavin, nag-ugat ang mga kaso sa pagbili ni Go ng 3 lupain sa Sual, Pangasinan gamit ang pekeng pagkakakilanlan. Natuklasan na hindi siya si Go
kundi si Guo Huaping na isang Chinese citizen. Samantala naghain din ng NBI ng human trafficking case laban sa 11 opisyal at empleyado ng PAGCOR, kabilang na si Attorney Jason Masuerte. Inihayag ni Lavin na dapat sana minomonitor ng mga opisyal ng PAGCOR ang operasyon ng Zun Yuan Technology na isang pogo hub sa Bamban. Ngunit pinayagan at di umano'y pinalakas pa nila ang illegal na scamming operation sa likod ng pogo activities. Plano ng NBI na kasuhan ng mga sangkot na empleyado ng PAGCOR ng administrative cases. Hindi matitiyak ng National Grid Corporation of the Philippines kung may brownout o alert status sa tag-init kahit na ilang araw na lang bago umpisa ang dry season. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, kailangan pa nilang makipagpulong sa gobyerno at mga power stakeholders bago makapaglabas ng formal na forecast. Sa kabila ng pagtitiyak ng Department of Energy noong Enero na walang yellow or red alert, hindi ito mapipigilan ng NGCP dahil nakadepende ang supply sa mga plantang apektado ng matinding init. Gayunpaman iginiit na NGCP na sapat ang supply ng grid kung walang bigla ang pagkasira ng mga planta at kung may tatayo ang mga bagong power plants sa tamang oras. Nasa Pilipinas ngayon ang Brazil-based singer na si Rodrigo Teaser para sa kanyang Michael Lives Forever na isang tribute show para sa yumaong King of Pop, Michael Jackson. Gaganapin ang naturang show sa Newport Performing Arts Theater, Pasay City sa March 14 at 15 na po yan. Sa pagharap ng international artist sa Media Entertainment Press Con nitong Martes, sinabi ni Rodrigo na excited siya sa mini concert na tsak ikatutuwa ng mga fans ng pop icon. Dagdag pa niya, idolo na niya ang King of Pop nung 9 years old pa lang siya. Ilan naman sa mga kakantahin niya sa show ang timeless hit ni MJ tulad ng Thriller, Billie Jean, Smooth Criminal at maraming iba pa. Abangan sa aming pagbabalik ang ating one-on-one interview kasama ang dating Senator Leila De Lima. Ang kanyang reaksyon sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, abangan. At dating Pangulong Duterte, mananatili pa rin bang mayoral candidate sa Davao City sa pagkabila ng pagkakaaresto ng ICC? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Deserve. Yan ang sinabi ng kilalang kritiko ng drug war na si former Senator Leila De Lima sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na anyay may pakananang Oplan Tokhang. Pero aminado rin ng dating senadora na bittersweet para sa kanya ang nangyaring pagkakaaresto dahil sana ay hindi na umabot pa sa International Tribunal ang kaso. May mensahe at hamon naman siya ngayon sa dating nagpakulong sa kanya. Former Senator, salamat sa oras ninyo. Umpisahan na natin. Salamat din po. Salamat din po. March 11, Duterte inilipad palabas ng bansa, makasaysayang araw para sa buong bansa. On a personal level, what does this mean to you? We all know that President Duterte, pinakulong kayo for so many years. Actually, it was mixed feelings. Why mixed feelings? Kasi parang bittersweet sa akin. Sweet dahil nga, ayan, na-vindicate na naman ako. Alam niyo naman kung bakit ginawa yun sa akin, yung pinakulong ako. Dahil nga linabanan ko yan, kinondena ko yan. Talagang pumalag ako doon sa mga pagpatay na yon ng libo-libo nating mga kababayan na karamihan sa kanila ay mga mahihirap. So, it's a feeling of ecstasy nung kahapon. Pero malungkot din ako kasi hindi na sana dumating sa hantong na ito. Kung noon pa sana ay mga kinasuhan na yung mga dapat kasuhan, lalo na si former President Rodrigo Duterte and then yung kanyang chief enforcer ng war on drugs na si former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa, di sana mas maaga yung hinahanap natin ng hustisya at hindi na natin kailangan ng tulong o yung pagkikialam ng isang international tribunal. Kaya malungkot din ako. Senator,
people in the streets yesterday, may placard mukha ni Duterte saying deserve. Does serve. Deserve nga ba ni Pangulong Duterte? Opo. Opo. Kasi nga, nakikita naman natin yon, wala naman tayong duda na siya yung may pakana na mapagpatay na yon. Ina-announce niya yon, yung mga kill. Nagyayabang pa siya noon. And then he said he was going to take full responsibility. All right. Now, what do we expect from here, Senator? I don't know how privy you are with the information and what's happening at the ICC. Are we expecting other personalities linked to the drug war to be also arrested? We expect that. Siguro ang ginawa ngayon ng ICC ay yung lang muna, piecemeal or staggered. Inuna muna nila yung sa tingin nila yung pinaka may highest criminal responsibility. We are talking about, yes, the former PNP chiefs. Is that what you are former getting PNP to? chief. Yes, because he was the chief enforcer of the Oplan, Tokhang, and possibly other PNP officials. You are running for a seat in Congress and sakali pong manalo kayo, ang tanong natin ngayon ay isusulong niyo po ba ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC membership? Oh yes. Matagal ko na rin po yan na sinusulong. Kahit nga po nung nakakulong pa ako. Kasi pinakadahilan kung bakit inalis tayo ay self-interest. Dahil kasi siya ang lilitisin, siya yung iimbestigahan. So hindi yun para sa interest ng bayan. That was not for our national interest. Ano ho ba yung masama na sumama tayo sa isang na lumagda tayo uli sa isang international treaty na ganun ang mandato, yun ang ICC, na yung mga hindi kaya na panagutin ng mga local mechanisms of accountability, domestic mechanisms of accountability, nandyan ang ICC or the Rome Statute. Senator, do you have any words for former President Duterte? Harapin na lang po nyo yung mga paratang sa inyo. Kung naniniwala kayo na wala kayong kasalanan, i-ano nyo yan. You have to prove your innocence. Hinarap ko po yung mga gawa-gawang kaso sa akin. Nahirapan, nagdusa ng almost 7 years. Kayo naman po, marami kayong nabiktima. So dapat po harapin nyo ang pananagutan. All right, with that, thank you so much, Senator Leila de Lima. Thank you for your time. Samantala, binasag na ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang katahimikan ilang araw matapos na animoy maging missing in action. Ayon sa senador, hindi siya nagtatago sa sino man, sa halip ay nasa mga liblib na lugar para mangampanya sa nalalapit na midterm elections. So, umalingaw-ngaw kasi ang espekulasyon na nagtatago ang mambabatas matapos na hindi makita ng ilang araw, lalo na nitong inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng warrant of arrest ng ICC. Kasi hindi ko nagtagot. Nandito lang ako. Ikinokonsidera pa rin kandidato para sa 2025 midterm poll si dating Pangulong Duterte kahit pa naharap siya ngayon sa alleged crimes against humanity ayon sa COMELEC. Tiniyak naman ng komisyon na walang dayaang mangyayari sa halalan 2025 taliwa sa nangging pahayag at naiisip ni Vice President Sara Duterte. Ang balitang ito ni Naomi Almohano. Kandidato pa rin, yan ang paglilinaw ng Commission on Elections ngayong Miyerkules kaugnay ng kandidatura sa pagkaalkalde ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa Davao City. Sa kabila yan ng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court nitong Martes dahil sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. As far as the COMELEC is concerned, siya pa rin hanggang sa kasalukuyan ng kandidato. Ang pangalan niya nasa balota at maiboboto ng mga kababayan natin. Bagaman maaari itong hamunin, kinakailangang may final judgment of conviction na mailabas muna para opisyal at legal na matanggal sa kandidatura si Duterte. Pero paliwanag ni Garcia, ang pagka-aresto ng isang tao sa isang binibintang na krimen, kaya dito sa ating bansa, ay hindi po sinyales upang tanggalin ang pangalan ng kandidato o upang i-disqualify siya
o upang siya ay mawala ng kanyang karapatan civil and political. Pero kung masyadong mabigat ang ebidensya laban sa kandidato at matibay ang pending case sa COMELEC, maaaring mag-grant ang petition to disqualify o maging ang cancellation of candidacy. At dahil wala pang kahit anong petisyon laban sa kandidatura ni Duterte ang inihahain sa COMELEC, tanging withdrawal lang ang maaari kung aatras sa laban ang dating Pangulo. Sa ngayon, substitution due to death at disqualification pa lang ang pinapayagan ng Omnibus Election Code. Samantala, sinigurado naman ni Garcia na hindi mangyayari ang kinatatakutan ni Vice President Sara Duterte sa darating na halalan. Sa pahayag kasi ng bise nitong Martes, binalaan niya ang publiko sa posibleng election cheating. Mukhang matatalo sila sa midterm elections dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. Hindi po mangyayari yung dayaan. Ginagaranto po na yung komisyon. Magiging transparent ang ating halalan upang mapataas natin ang integridad ng ating pong halalan. Gayunpaman, maaari pa ring mangampanya ang kampo ni Duterte sa Davao kahit pa nasa Netherlands ang dating Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Posibleng makipag-usap ngayong linggo si US President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin kasunod ng pagtanggap ng Ukraine sa panukalang ceasefire. Umasa naman si Trump na magiging maganda ang resulta ng kanilang negosasyon. Habang muling iniimbitahan ni Trump si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa Washington, D.C. sa kabila ng kanilang naunang hidwaan. Tinawag naman ni UK Prime Minister Keir Starmer na isang remarkable breakthrough ang US-Ukraine ceasefire talks na nangyari sa Saudi Arabia. Next chapter, motherhood. Yan ngayon ang bagong title sa buhay ni 2012 Miss Universe Olivia Culpo. Mula sa pagiging beauty queen, magiging ilaw na siya ng tahanan na expecting sa kanilang first baby ng kanyang asawang si Christian McCaffrey. Beautiful mommy nga itong si Olivia sa maternity video at shoot ng kanilang ginawa bilang pag-welcome sa paparating na blessing sa kanilang buhay mag-asawa. Ibinahagi rin ng dalawa ang sonogram ng kanilang baby na ikina-excite naman ng kanilang mga mahal sa buhay at fans. Congrats sa new parents! Susunod, Ivana Alawi at Fiang Smith. Ano nga ba ang pinagsaluhan sa kanilang mukbang vlog? At newest version ng OST ng PBB Celebrity Collab Edition ni Darren Espanto at Julian San Jose. Narinig niyo na ba? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Joint forces ang dalawang bigating singers na sina Darren Espanto at Julian San Jose para sa pinakabagong version ng PBB theme song na Sikat ang Pinoy. At kulitan ni Ivana Alawi at Fiang Smith sa kanilang mukbang street foods vlog, kinaaliwan ng fans. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Sikat ang Pinoy! Sikat ang Pinoy! Collab to the max! Pasiklab ang pagsasanib puwersa ng dalawang pinaka-talented artist ng ABS-CBN Studios at GMA Network na sina Darren Espanto at Julian San Jose sa pag-awit ng bagong versyon ng Pinoy Big Brother theme song na Sikat ang Pinoy. Ang naturang kanta ang nagsilbing theme song ng kauna-unahang PBB Celebrity Edition noong 2006 kung saan itinanghal na big winner ang actress-comedian na si Keanu Reeves. Grateful naman sina Darren at Julian na sila ang napili para awitin ang Sikat ang Pinoy with their new version and modern style. It's truly an honor to be singing one of his creations na bibigyan namin ng
bagong flavor? Of course, they're going to be hearing a newer sound from this song kasi this was originally sung by Ate Tony Gonzaga and Kuya Sam Melviden. That was 19 years ago. So our take is more modern. There's a new sound to it. And syempre, iba yung pakiramdam na ito na yung bagong henerasyon na yung makakarinig. 3 araw na nang magsimula ang PBB Celebrity Collab Edition at talaga namang trending ang bawat kaganapan ngayon sa Big Brother House with kapamilya and kapuso stars. Samantala, kinaaliwan ng marami ang mukbang vlog ni Ivana Alawi with PBB Gen 11 big winner Fiang Smith. Sa vlog, makikita ang bardagulang banding ni na Ivana at Fiang habang ine-enjoy ang pagkain ng street foods with Q&A. Chika pa ng dalawa, magkakaroon nga raw sila ng teleserye at nais nilang makasama ang isa't isa. May mga aabangan po ba kaming TV shows niyo, teleserye or movie? Ako din, teleserye soon. Gusto ko makasama ka. Ako din, direct! Pero sino-sino naman kaya ang gusto nilang makatrabaho? Si Meme. Si Catherine. 3 ba? 3 ba? O, pangalawa. Miss Ivana. Salamat. Si Piang. Yung last, si Ann. Ann Curtis. Gumayo. Si Papa P. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Dream come true naman para sa Pinoy dance fans at mga blinks. Sinurprise ng vlogger na si Niana Guerrero ang fans sa isang dance collab. Kasama lang naman si Blackpink member Liza. Panoorin. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa manunulat na si Lois Bujol. Ang sabi niya, hindi na makahihingi ng hustisya ang mga namatay na. Kaya tungkulin ng mga buhay na ipaglaban ito para sa kanila. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.